Ninakaw niya ang aking asawa, ang aking yaman, at ang aking dignidad, habang ako'y nagdurusa at nagmamakaawa para sa buhay ng aming anak. Siya'y nagpapakasarap at umaangkin sa mismong kama ko. Pabigat lang siya, baliw na ang malupit na sumbat ng lalaking pinangakuan ko nang walang hanggan sa harap ng altar. Ngunit hindi nila alam, ang aking pagiging sunod-sunuran ay hindi pagsuko. Ito ang aking patalim. Mula sa abo ng aking pagkawasak, muli akong babangon upang bawiin ang lahat ng akin. Paano tatapusin ng isang inang sugatan ang mga taong sumira sa kanyang pamilya? Nakakaawa na talaga si Ate Carlos. Masyado na siyang lusyang mukhang tuod at palagi na lang tulala. Hindi ko nga alam kung paano mo pa natitiis na tabihan ang babaeng yan. Pabigat na nga lang siya sa buhay ko, Clara. Kung hindi lang dahil sa putik na restaurant na pamana ng mga magulang niya, matagal ko na siyang hiniwalayan. Buti na lang at epektibo ang mga pampatulog at pampakalmang inihahalo mo sa tiyaan niya araw-araw. Konting panahon na lang, tuluyan na siyang masisiraan ng bait at madali na natin siyang mapapapirma. Kukunin natin si Leo at ang buong negosyo nila. Tapos ipapasok natin si ate sa mental hospital para wala nang sagabal sa ating dalawa. Sa labas ng nakawang na pinto ng sarili niyang silid, nakatayo si Elisa. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang maliit na kahon na binalot niya ng pulang pelus, isang regalong ginugol niya ng ilang linggong paghahanda para sa Pasko at anibersaryo sana nilang mag-asawa. Ang mga katagang binitawan sa loob ng silid ay tumarak sa kanyang dibdib nang mas matalim pa sa anumang uri ng sandata. Sa loob ng kwartong yun, naroon ang 2 taong pinakaminamahal niya, ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang buong kabataan at ang pinsang ulila na kinupkop, pinag-aral at itinuring niyang tunay na nakababatang kapatid. Nawalan ng lakas ang kanyang mga bisig at dahan-dahang dumausdos ang kahon mula sa kanyang mga kamay, ngunit bago pa man ito umabot sa sahig, ay mabilis niyang naiharang ang kanyang mga tuhod upang saluhin ito. Tinitiyak na walang anumang ingay na lilikha ng atensyon mula sa 2 taong nagtataksil sa kanya. Parang may malamig na bigat na pumipigil sa kanyang paghinga. Hindi siya makapagsalita. Tahimik na dumaloy ang mga luha sa kanyang maputlang pisngi, habang ang bawat patak ay tila may dalang matinding kirot. Dahan-dahan siyang umatras papunta sa madilim na bahagi ng pasilyo, mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga palad, habang pilit niyang pinananatiling buo ang sarili sa gitna ng bigat ng kanyang nararamdaman. Biglang nagkaroon ng malinaw na kahulugan ang lahat sa kanyang isipan. Ang palaging pagkahilo sa umaga, ang pagiging malilimutin sa mga nakaraang buwan, ang panlalabo ng kanyang paningin at ang inosenteng reklamo ng kanyang 5 taong gulang na anak, na si Leo, tungkol sa mapait na lasa ng pagkain sa bahay kapag si Clara ang naghahanda. Ang babaeng nakangiting tinatawag siyang ate araw-araw, ay siya palang ahas na unti-unting lumalason sa kanyang katawan at isipan. Sa mabibigat na hakbang, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa silid ng kanyang anak. Doon ay nakita niya si Leo na mahimbing na natutulog payapa sa kabila ng mga pagsubok na kinahaharap ng kanyang mga magulang. Marahang umaangat at bumababa ang dibdib ng bata sa ilalim ng kumot. Nais niyang gumaan ang kanyang kalooban. Nais niyang harapin si Clara upang ilabas ang kanyang saloobin at ipabatid kay Carlos ang lahat ng pasanin at hirap na matagal na niyang dinadala. Ngunit pinigilan siya ng isang nakakikilabot na katotohanan. Kung magwawala siya ngayon, siya ang lalabas na baliw. Mayroon na silang patunay dahil sa mga lason na matagal nang dumadaloy sa kanyang ugat. Ang lipunan at ang batas ay maniniwala sa isang asawang mukhang kagalang-galang kaysa sa isang inang tinatawag na may sakit sa pag-iisip. Mawawala sa kanya ang anak na may sakit sa puso, ang tanging rason ng kanyang paghinga. Umupo si Eliza sa malamig na sahig sa gilid ng kama
at tinitigan ang maamong mukha ni Leo. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang telepono mula sa bulsa. Ang liwanag mula sa maliit na screen ay nagbigay ng anino sa kanyang mga matang dati ay puno ng pagmamahal at pagpaparaya. Ngunit ngayon ay nilukob na ng isang malamig at nagbabagang paghihiganti. Hihintayin niya ang tamang panahon. Lalaban siya ng walang ginagamit na dahas. Ngunit hanggang kailan kakayanin ng isang nagdurusang ina na magpanggap na sunod-sunuran habang pinapanood ang mga taong nagtaksil sa kanya na sirain ang kanyang buhay ng unti-unti. Ang sinag ng araw na tumagos sa bintana ay hindi sapat upang pawiin ang lamig na nanunuot sa buto ni Eliza. Isang marahang pagtulak sa pinto ang naghudyat sa pagdating ng taong kinamumuhian niya. Ang babaeng may maamong mukha ay nakangiti habang may dalang umuusok na tasa ng tsa, umaaktong parang isang inosenteng anghel. "Good morning, ate. Ginawan kita ng paborito mong chamomile tea para kumalma ang nerves mo." Malambing na wika ng kanyang pinsang si Clara. Nanginginig ang mga daliri ni Eliza nang abutin niya ang porselanang tasa. Pilit niyang pinipigilan ang sariling ibuhos ang kumukulong likido sa mapagpanggap na mukha ng babae sa kanyang harapan. Kailangan niyang lumunok ng bubog upang mabuhay. "Salamat, Clara. Uubusin ko ito." Mahinang tugon niya habang pilit tinatago ang puot sa likod ng malungkot at tila pagod na pagod niyang mga mata. Nang matiyak niyang nakalayo na ang mga anino ni Clara, sa pasilyo, nagmadaling tumayo si Eliza patungo sa balkonahe. Dala niya ang tasa na animoy naglalaman ng asido na kayang tunawin ang kanyang katinuan. Sa isang sulok ay nakapaso ang kanyang paboritong halamang dama de noche na nagbibigay ng bango tuwing gabi. Walang pag-aatubili niyang ibinuhos ang tsa sa lupa nito. Nakita niya kung paano unti-unting nanilaw ang ilang dahon na natalsikan ng likido, isang tahimik na saksi sa araw-araw na pagpatay na ginagawa sa kanya sa loob ng sarili niyang tahanan. Hindi pa man siya nakakabawi ng hininga, ay bumukas muli ang pinto. Nang marahas, bumungad ang matalim na paningin ng kanyang biyenan na si Doña Carmen. "Diyos ko naman, Eliza tanghali, na ay nakapantulog ka pa rin. Tingnan mo nga iyang sarili mo sa salamin. Mukha kang bruha. Paano gaganahan si Carlos na umuwi dito kung ganyan ang aabutan niya? Walang pakundangang bulyaw ng matanda na may kasamang pandidiri." Sumunod na pumasok si Carlos, ang lalaking dati pinupunasan ng kanyang mga luha, ngunit ngayon ay nagbibigay ng pinakamatinding sakit. "Hayaan mo na siya, Mama. Alam mo namang may diferensya na ang pag-iisip niyan. Masyado siyang paranoid at laging nag-iinarte. Pasalamat nga siya at andito si Clara para asikasuhin ang bahay at si Leo." Malamig na wika ni Carlos habang umiiling at nakatingin sa kanya nang may pagkaawa na halatang peke. Sumikip ang dibdib ni Eliza. Gusto niyang isigaw na alam niya ang lahat na hindi siya baliw at sila ang mga halimaw. Ngunit naalala niya ang kalagayan ng kanyang anak. Sinimulan ni Eliza ang kanyang pagpapanggap bilang isang asawang unti-unting nawawalan ng sarili. Hinayaan niyang manghina ang kanyang mga tuhod at umarte siyang nawawalan ng balanse na para bang nagkabisa na ang lason. Ang kanyang paningin ay pilit niyang pinapagiwang-giwang upang magmukhang lito. Masakit ang ulo ko, Carlos. Nahihilo ako." Garalgal niyang bulong bago tuluyang hinayaang bumagsak ang kanyang katawan sa malamig na sahig na gawa sa marmol. Habang nakadapa at pasikretong humihinga ng malalim upang pakalmahin ang nagwawala niyang puso, nakita niya ang mga paa ni Clara na muling pumasok sa silid. Suot ng kanyang pinsan ang isang mamahaling sapatos mula sa isang sikat na designer, ang mismong sapatos na nakita niyang binili gamit ang credit card na nakapangalan sa kanya. Ang sapatos na yon ay sumisimbolo sa yaman at pawis na pinaghirapan ng kanyang mga magulang na ngayoy malayang niyayapakan ng isang ahas na binuhay niya sa sarili niyang dibdib.
Ang luhang tumakas mula sa kanyang mga mata ay hindi dahil sa sakit ng pagbagsak, kundi dahil sa kawalang hiyaan na kailangan niyang panoorin. Ipinikit ni Elisa ang kanyang mga mata, nagkukunwaring tuluyan ng nilamon ng kawalan ng malay dahil sa epekto ng gamot. Naramdaman niya ang paglapit ng isang tao sa kanyang tabi. Hindi ito upang tulungan siyang bumangon o buhatin siya papunta sa kama tulad ng gagawin ng isang nagmamalasakit na kapamilya. Sa halip naramdaman niya ang marahang paghalungkat sa loob ng kanyang leather na shoulder bag na nakapatong sa malapit na silya. Ang banayad na pagkiskis at pagtama ng mga bakal sa isa't isa sa loob ng bag ay nagbigay ng isang malinaw na mensahe sa kanyang isipan. Nililimas na ni Clara ang mga susi ng kahadeyero ng kanilang restaurant. Nanatiling tahimik si Elisa habang nakadikit ang pisngi sa malamig na sahig, pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga kamao. Isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa kanyang nagdurugong puso habang nararamdaman ang tahasang pagnanakaw sa kanyang mismong harapan. Hanggang saan ang kayang tiisin ng isang ina bago niya tuluyang sunugin ang bahay na naging kulungan niya? Binalot ni Elisa ang kanyang sarili sa isang makapal at madilim na balabal upang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Ang hangin sa labas ay tila bumabakat sa kanyang balat, ngunit mas matindi ang ginaw na nararamdaman niya sa loob ng kanyang dibdib. Matapos matiyak na umalis na patungong opisina si Carlos at abala sa pag-aayos ng sarili si Clara, lumabas siya sa likurang bahagi ng kanilang tahanan na parang isang puganteng tumatakas mula sa sariling kulungan. Bawat paghakbang niya palayo sa malaking bahay ay may kasamang mabigat na pag-aalala, ngunit batid niyang ito na lamang ang tanging paraan upang iligtas ang nalalabing piraso ng kanyang buhay. Ang lumang kapihan sa dulong bahagi ng bayan ay walang gaanong tao. Sa isang madilim na sulok, natanaw niya agad ang pamilyar na bulto ng isang lalaki na naghihintay. Si Gabriel, ang kanyang matagal ng kaibigan at isa sa mga pinakamagaling na abogado sa syudad. Nang makita siya nito agad na tumayo ang lalaki at inalalayan siyang maupo. Walang mababakas na panghuhusga o awa sa mga mata nito, kundi isang tahimik at matibay na pag-intindi na matagal na niyang inaasam mula sa ibang tao. Isang saro ng mainit na gatas ang inilapag ni Gabriel sa kanyang harapan sa halip na kape. Uminom ka muna, Eliza. You need to calm your stomach. Halatang ilang araw ka nang walang maayos na tulog at kain. Malumanay na wika ni Gabriel habang tinititigan ang namumutlang mukha ng babaeng palihim niyang pinahahalagahan. Nanginginig ang mga palad ni Elisa nang yakapin niya ang mainit na saro. Ang simpleng pag-aalaga ng lalaki ay naging sapat upang mabuksan ang pinto ng kanyang mga inipong damdamin. Gabriel, unti-unti nila akong pinapatay. Gusto nilang palabasin na nasisiraan na ako ng bait para makuha nila si Leo at ang buong pamana ng mga magulang ko. Garalgal na sumbong niya, pilit kinokontrol ang sariling tinig upang hindi makatawag ng pansin. Inilatag ni Gabriel sa mesa ang mga kopya ng dokumentong palihim na nakuha ni Elisa noong mga nakaraang buwan. Ang mukha ng abogado ay naging seryoso. Pinag-aralan ko na ang mga papeles, Elisa. Carlos set you up. Ginawa niyang Payne ang pangalan mo. Lahat ng malalaking utang at obligasyon sa bangko ay nakapangalan sa iyo bilang may-ari. Pero ang kapangyarihan sa pagpapatakbo ng pera at kumpanya ay unti-unti na niyang inililipat sa sarili niya. Kapag nagwala ka ngayon at pinatunayan nilang unstable ang mental health mo, sa kanya mapupunta ang bata at ikaw ang makukulong sa mga utang. Hindi na kinaya ni Elisa. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig, kasabay ng pag-apaw ng luhang ilang araw na niyang pinipigilan. Wala siyang binitawang impit na iyak, tanging ang pagbagsak lamang ng kanyang mukha sa sariling mga palad ang nagpapakita ng kanyang kabuuang pagkawasak. Tumayo si Gabriel, ngunit sa halip na bigyan siya ng isang yakap,
na maaaring magdulot ng hindi komportabling pakiramdam sa isang babaeng may asawa, ginawa ng lalaki ang isang bagay na nagpakita ng mas malalim na paggalang. Hinila ni Gabriel ang makapal na kurtina sa tabi ng kanilang mesa upang itago si Elisa mula sa paningin ng ibang tao. Pagkatapos, hinubad niya ang kanyang sariling coat at marahang ipinatong ito sa mga nanginginig na balikat ng babae. Ang amoy ng malinis na pampabango mula sa tela ay nagbigay ng isang kakaibang pakiramdam ng kaligtasan, isang paalala na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Bumalik sa pag-upo si Gabriel at maingat na inilabas ang kanyang panulat. Habang patuloy sa pagluha si Elisa, matiyaga niyang isinusulat at pinapakinggan ang bawat detalye ng pang-aabuso ng may buong atensyon at respeto, isang bagay na matagal nang ipinagkait ni Carlos sa kanya. May napansin din ako sa mga bank records. Patuloy ni Gabriel upang ibalik ang diwa ni Elisa sa laban. May malaking halaga na ipinapadala si Carlos buwan-buwan sa isang offshore account na hindi nakapangalan sa kumpanya. We need to trace this. Pero para magawa natin ang lahat ng ito, ng palihim, kailangan nating maglaro sa sarili nilang laro. Kailangan nating sundin ang plano, ang magpanggap kang patay na isda para mahuli natin ang uwak. Pinunasan ni Elisa ang kanyang mga mata at tumango. Gagawin ko ang lahat, Gabriel, kahit ano. Tinitigan siya ni Gabriel nang diretso ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala para sa parusang haharapin ng babae. It will take at least 6 months to build an airtight case and secure your assets. Sa loob ng 6 na buwan na yan, kailangan mong magmukhang talunan baliw at walang silbi sa paningin nila. Mas lalo ka nilang aapakan. Papahiyain ka nila nang paulit-ulit at wala kang ibang gagawin, kundi ang yumuko at tanggapin ito. Kakayanin mo bang lunukin ang lahat ng iyon nang hindi sumusuko, Elisa? Ang mga salita ni Gabriel ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang 6 na buwan sa loob ng impyerno kasama ang mga demonyong sumira sa kanyang tiwala. Binuksan niya ang kanyang pitaka at doon ay lumantad ang isang gusot na kapirasong papel. Ito ay ang litrato ng ultrasound ng maliit na puso ni Leo. Tiningnan niya ito ng matagal. Ang pagtibok ng pusong yon ang tanging dahilan kung bakit siya humihinga at ito rin ang magiging dahilan kung bakit niya titiisin ang lahat ng apoy at patalim. Nang muling humakbang si Elisa sa loob ng kanilang tahanan, ang bawat sulok na dati puno ng masasayang alaala ay tila naging mga pader ng isang piitan. Sa gitna ng sala, bumungad sa kanya ang isang tanawing nagpakulo sa kanyang dugo. Naroon si Clara, suot ang paboritong bestidong seda ni Elisa na kulay asul, habang kampanting nakaupo sa sofa at humihigop ng tsaa. Ang bestidong yon ay regalo pa ng kanyang yumaong ina, isang mahalagang alaala na ngayon ay dinurungisan ng isang taksil. Ate, andyan ka na pala. Pasensya ka na, sinubukan ko lang itong dress mo. Sabi kasi ni Carlos hindi na daw ito kasya sa'yo dahil masyado ka nang napabayaan sa sarili. Wika ni Clara na may kasamang mapang-uyam na ngiti. Ang bawat salita nito ay tila isang sampal, ngunit pinili ni Elisa na manatiling tahimik at yumuko, tinatago ang puot na naglalaboy sa kanyang mga mata. Hindi pa siya nakakaakyat sa itaas nang humarang si Doña Carmen sa kanyang daanan. Ang matanda ay may dalang timba at basahan na itinapon nito sa paanan ni Elisa. Huwag kang umarte na parang Doña dito, Elisa. Tutal naman ay wala ka ng silbi sa restaurant, gawin mo ang sarili mong kapaki-pakinabang sa bahay na ito. Linisin mo ang buong sahig ng kusina at sala. Siguraduhin mong kikinang iyan bago dumating ang asawa mo. Utos ng matanda na may kasamang pandidiri, napilitan si Elisa na lumuhod sa matigas na sahig. Ang bawat pagkuskos niya ng basahan ay may kasamang hapdi sa kanyang mga tuhod, ngunit mas masakit ang pagyurak sa kanyang dignidad. Ang bawat butil ng pawis na pumapatak mula sa kanyang noo ay humahalo sa tubig na may sabon
habang naririnig niya ang malakas na tawanan ni na Clara at Doña Carmen sa kabilang silid. Sa gitna ng kanyang paghihirap, isang boses ang bumasag sa kanyang konsentrasyon. Mama, ang dibdib ko, masakit po. Ito ang tinig ni Leo. Mabilis na binitawan ni Eliza ang basahan at nagmamadaling tumakbo patungo sa kanyang anak na nakahawak sa kanyang dibdib at nahihirapang huminga. Ang mukha ng bata ay namumutla at ang labi ay nagsisimulang mangitim. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng pagpapanggap ni Eliza. Ang tanging nanatili ay ang takot ng isang ina. Carlos, tulungan mo kami. Si Leo kailangang madala sa ospital. Sigaw niya habang karga ang nanghihinang anak. Lumabas si Carlos mula sa kanyang opisina, ngunit sa halip na pag-aalala, ay inis ang bumakas sa mukha nito. Ano ba namang ingay iyan, Eliza, kita mong may kausap ako sa telepono. Baka pagod lang yan. Huwag mo ngang masyadong gawing big deal ang lahat. Malamig na tugon ng lalaki. Hindi makapaniwala si Eliza sa narinig. Lumapit siya sa kanyang asawa at nakiusap, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Carlos, kailangan niya ng gamot. Iyong espesyal na gamot na galing sa ibang bansa. Wala na tayong stock at kailangan nating bumili ngayon din. Parang awa mo na ibigay mo sa akin ang pondo para dito. Pagmamakaawa ni Eliza habang nakahawak sa braso ng asawa. Ngunit marahas na tinabig ni Carlos ang kanyang kamay. Wala tayong pera para sa mga luho mo, Eliza. Ang pondo ng kumpanya ay nakalaan sa expansion natin sa susunod na buwan. Magtiis muna kayo. Magdasal ka na lang na gumaling ang anak mo sa halip na puro kagastos. Wika ni Carlos bago muling pumasok sa loob at isinara ang pinto ng may kasamang lakas na nagpayanig sa buong paligid. Naiwang nakatulala si Eliza sa gitna ng pasilyo, yakap ang kanyang anak na humihina na ang tibok ng puso. Ang kanyang buong mundo ay tila gumuho sa kawalang hiyaan ng lalaking dapat ay nagtatanggol sa kanila. Pumasok siya sa banyo at ikinandado ang pinto. Habang pilit na pinatatahan si Leo, inilabas niya ang kanyang telepono at nanginginig ang mga daliring nag-type ng mensahe para kay Gabriel. Gabriel, kailangan ko ang pera mula sa lihim na fund ni Papa. Ngayon noon na, buhay ni Leo ang nakataya. Ang bawat segundo ng paghihintay ay tila 1 taon sa kanyang pakiramdam. Ang init ng kanyang mga luha ay pumatak sa screen ng telepono habang tinitingnan ang mensaheng sent. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa loob ng banyo ay biglang naputol. Ang pinto ay nakatanggap ng isang marahas na paghampas mula sa labas na tila gustong wasakin ng kahoy. Eliza, buksan mo itong pinto. Sino ang kausap mo sa loob? Akala mo ba hindi ko alam na may itinatago ka? Ang boses ni Carlos ay puno ng suspisya at galit. Bago pa man makapag-react si Eliza upang itago ang kanyang telepono, ang trangka ng pinto ay tuluyang bumigay at bumukas ito ng malakas. Nanlaki ang mga mata ni Eliza habang nakatayo si Carlos sa kanyang harapan. Ang mga mata nito ay nakatitig ng diretso sa screen ng kanyang telepono na maliwanag pa rin at nagpapakita ng kanyang huling mensahe para sa isang lalaking hindi si Carlos. Ang bawat pintig ng puso ni Eliza ay tila isang babala ng paparating na unos habang nakatitig si Carlos sa nagniningning na screen ng kanyang telepono. Sa loob ng ilang segundo, ang katahimikan sa banyo ay naging kasing bigat ng isang hatol na kamatayan. Bago pa man mahawakan ni Carlos ang device, isang mabilis na desisyon ang gumuhit sa isipan ni Eliza. Sa isang biglaang paggalaw, hinayaan niyang madulas ang telepono mula sa kanyang nanginginig na mga daliri patungo sa loob ng inidoro. Ang paglubog ng kagamitan sa tubig ay naghudyat ng pansamantalang kaligtasan mula sa lihim na kanyang itinatago. Ano ang ginagawa mo, Eliza? Bakit mo itinapon iyon? Galit na sigaw ni Carlos habang pilit na inaabot ang telepono mula sa tubig. Ngunit huli na ang lahat dahil ang screen ay tuluyan ng namatay at nilamon ng pinsala.
Dito na nagsimula ang pinakamahirap na pagganap sa buhay ni Elisa. Ibinaling niya ang kanyang paningin, sa kawalan pinalaki ang kanyang mga mata na tila may nakikitang mga nilalang na hindi nakikita ng iba at nagsimulang sabunutan ang sariling buhok. May mga mata. Carlos, may mga mata sa loob ng screen. Kinukuha nila ang boses ko. Gusto nila akong saktan. Ang hysterical niyang sigaw habang unti-unting bumabagsak sa sahig at nagkukunwaring nanginginig ang buong katawan. Ang kanyang pag-arte ay puno ng takot at kalituhan, isang imahe ng isang babaeng tuluyan nang nilamon ng kanyang sariling paranoia. Napaurong si Carlos sa pandidiri. Ang galit sa kanyang muka ay napalitan ng isang mapait na tagumpay. Para sa kanya ang nasaksihan ay ang huling patunay na ang kanyang asawa ay isa ng ganap na baliw. Kadiri ka na talaga, Elisa. Nawawala na ang katinuan mo. Tama si Mama. Hindi ka na dapat hinahayaan na humawak ng kahit anong gamit. Malamig na wika ng lalaki bago tumalikod at iniwan siyang nakahandusay sa sahig. Sa kabila ng kanyang nakakaawang kalagayan, sa paningin ng iba sa loob ng puso ni Elisa, ay may isang maliit na apoy ng pag-asa. Nagtagumpay siya sa unang hakbang. Kinabukasan pumasok si Carlos sa silid ni Elisa kasama si Clara na may dalang isang makapal na dokumento. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkukunwari na tila ba ang gagawin nila ay para sa ikabubuti ng may sakit. Elisa, kailangan mong pirmahan ito. Isa itong special power of attorney. Dahil hindi mo na kayang asikasuhin ang restaurant at ang mga pondo. Dahil sa kalagayan mo, ako na ang bahalang mag-ayos ng lahat para hindi tayo maghirap. Paliwanag ni Carlos habang iniaabot ang panulat. Si Clara naman ay nakatayo sa gilid pinapanood ang bawat galaw ni Eliza na parang isang buwitre na naghihintay ng huling hininga ng kanyang biktima. Tiningnan ni Eliza ang papel sa kanyang harapan. Ito ang dokumentong tuluyang kukuha sa lahat ng pinaghirapan ng kanyang mga magulang. Naalala niya ang turo ni Gabriel sa kanya sa lumang kapihan. Make it look like you're writing, but change the pressure and the loops. It must be a signature that you can legally disown later because it was signed under duress and mental instability. Sa ilalim ng mapanuring mga mata ng kanyang mga kaaway, dahan-dahang idinampi ni Elisa ang dulo ng panulat sa papel. Ang kanyang kamay ay sadyang nanginginig nang malakas lumilikha ng mga linya na tila gawa ng isang taong wala sa tamang wisyo. Nang matapos ang huling kurba ng kanyang pirma, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Carlos. Agad na hinablot ni Carlos ang dokumento at hinalikan si Clara sa pisngi sa mismong harapan ni Elisa. Sa wakas atin na ang lahat. Wala nang makakapigil sa atin. Masayang wika ni Carlos. Naglabas pa sila ng isang bote ng sambanya at nagtoast sa gitna ng silid habang si Eliza ay nakaupo lamang sa gilid ng kama, nakatitig sa pader at nagkukunwaring walang naririnig. Ang bawat halakhak nila ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang puso, ngunit ang bawat pako ay nagpapatibay lamang sa kanyang determinasyon na ibagsak sila sa lupa. Nang mag-isa na lamang si Elisa, isang lihim na mensahe ang nakarating sa kanya sa pamamagitan ng isang maliit na note na iniwan ng isang kakamping katulong. Mula ito kay Gabriel. The assets are moving, but we have a major problem. Para tuluyang ma-disqualify ang claim ni Carlos sa Aurora, kailangan nating makuha ang original recipe book ng pamilya mo na nasa loob ng kanyang vault. Without it, he can still claim legal inheritance of the techniques. Napahigpit ang hawak ni Elisa sa kapirasong papel. Ang vault ni Carlos ay nasa loob ng isang silid na bawat sulok ay bantay sarado at ang tanging susi ay palaging nakasabit sa leeg ng lalaki kahit natutulog ito. Paano makukuha ng isang babaeng itinuturing na baliw ang kaisa-isang susi patungo sa kanyang kalayaan? Ang kadiliman ng hating gabi ay naging katuwang ni Elisa sa kanyang mapanganib na misyon. Sa loob ng malaking bahay na tila
naging isang libingan ng mga lihim. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kanyang higaan. Ang bawat paggalaw niya ay kailangang maging kasing pino ng hangin upang hindi magising ang dalawang taong natutulog sa kabilang silid nang walang anumang bahid ng konsensya. Ang malamig na sahig ay tila humahalik sa kanyang mga paa habang tinatahak niya ang madilim na pasilyo patungo sa opisina ni Carlos. Ang tanging gabay niya ay ang mahinang sinag ng buwan na tumatagos sa mga bintana, nagbibigay ng mahahabang anino na tila mga kamay na nagbabantay sa bawat hakbang niya. Nang marating niya ang pinto ng silid-aklatan, bawat himaymay ng kanyang katawan ay naging alerto. Maingat niyang inikot ang hawakan ng pinto. Tinitiyak na ang paggalaw ng bakal at kahoy ay hindi lilikha ng anumang panginginig na maririnig sa katahimikan ng gabi. Sa loob, ang amoy ng lumang papel at tabako ay sumalubong sa kanya. Mabilis siyang lumapit sa malaking mesa ni Carlos. Naalala niya ang bawat detalye ng lihim na itinuro sa kanya ng kanyang ama noong siya ay bata pa. Sa ilalim ng ikatlong drawer ng mabigat na lamesa, mayroong isang maliit at halos hindi makitang bahagi na kailangang itulak ng bahagya. Ang mahinang pag-atras ng isang piraso ng kahoy ay nagbunyag ng isang tagong espasyo. Doon sa gitna ng dilim na ramdaman ng kanyang mga daliri, ang gasgas na balat ng isang lumang kwaderno. Ito ang orihinal na aklat ng mga resipe ng kanyang pamilya, ang kaluluwa ng kanilang negosyo na ipinamana sa kanya ng kanyang ama. Sa isang sandali, tila bumalik sa kanyang gunita ang boses ng kanyang tatay, malumanay at puno ng pagmamahal habang itinuturo sa kanya ang sining ng pagluluto. Ang amoy ng mga pampalasa na nakakapit pa rin sa mga pahina ay nagdala ng mga luhang hindi niya mapigilan. Niyakap niya ang aklat sa kanyang dibdib, nararamdaman ang init ng mga alaala na tila nagbibigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Subalit ang kanyang sandali ng pangungulila ay biglang naputol nang marinig niya ang isang tunog mula sa labas ng silid. Ang marahang pagkiskis ng mga tsinelas sa kahoy na sahig ay palapit ng palapit. Ang bawat pag-usad ng yabag ay tila isang babala na mayroong gising at naglalakad sa pasilyo. Mabilis na kumilos si Eliza, kinuha ang inihanda niyang pekeng aklat na may katulad na pabalat at maingat na inilagay ito sa loob ng tago na bahagi bago ito isara muli. Mabilis siyang nagtago sa ilalim ng malaking mesa, pilit na pinapakalma ang kanyang paghinga habang naririnig ang marahang pagbukas ng pinto ng silid. Isang manipis na sinag ng ilaw mula sa pasilyo ang pumasok sa loob. Mula roon nasilayan niya ang laylayan ng mahabang bestida at ang pamilyar na tsinelas ni Doña Carmen. Tila tahimik na sinusuri ng matanda ang buong silid at ang kanyang presensya ay may dalang mabigat at nakapapawing tensyon. Nanatiling walang kibo si Eliza, ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib sa tindi ng kaba, ngunit ang kanyang isipan ay nanatiling nakatuon sa kaligtasan ng kanyang anak at ng kanilang pamana. Matapos ang ilang minutong tila walang katapusan, muling isinara ng matanda ang pinto at unti-unting lumayo ang tunog ng kanyang mga hakbang. Nang matiyak niyang ligtas, na dahan-dahang lumabas si Eliza mula sa kanyang pinagtataguan. Mahigpit niyang hawak ang tunay na aklat ng resipe na parang ito ang kanyang kaisa-isang lifeline. Habang pabalik sa kanyang silid, napansin niya ang isang nakabukas na sobre sa ibabaw ng maliit na lamesa sa pasilyo. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nabasa niya ang isang pangalan na hindi niya inaasahan ang pangalan ni Doña Carmen sa isang kasulatan ng utang na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang matanda ay may sariling lihim na itinatago mula sa kanyang sariling anak. Nang marating ni Eliza ang pintuan ng kanyang kwarto, tumigil ang kanyang mundo. Sa dulo ng madilim na pasilyo, nakatayo ang isang bulto ng tao, nakaharap sa kanya at tila matagal na siyang hinihintay. Ang anino ay hindi gumagalaw, ngunit ang titig nito ay tila tumatagos sa kaluluwa ni Eliza. Doon sa gitna ng katahimikan ng madaling araw,
Napagtanto ni Eliza na ang kanyang lihim na pagkilos ay maaaring hindi naging kasing lihim ng kanyang inaakala. Sino ang nakasaksi sa kanyang bawat galaw sa gabing ito at ano ang magiging kapalit ng pagkakatuklas na ito sa kanyang buhay at sa buhay ni Leo? Ang bulto sa dulo ng pasilyo ay dahan-dahang gumalaw palapit na parang isang aninong nagnanais lumamon sa natitirang katinuan ni Eliza. Ngunit sa ilalim ng malamig na titig ni Doña Carmen, hindi nagpatinag ang kanyang puso. Sa halip na magpakita ng takot, ginamit ni Eliza ang kanyang pinakamabisang sandata, ang kanyang pagkunwari. Nagsimula siyang humagikgik ng mahina isang tunog na walang katuwaan at puno ng kawalan ng wisyo habang niyayakap ang aklat sa kanyang dibdib na parang isang manika. Naririnig mo ba sila, Mama? Ang mga langgam. Bumubulong sila sa akin tungkol sa asukal. Bulong ni Eliza habang nanunukso ang kanyang mga mata sa gitna ng dilim. Dahil sa diring naramdaman, mabilis na tumalikod ang matanda at naglakad palayo. Iniisip na ang kanyang minahe ay tuluyan na ngang nabaliw. Kinabukasan, ipinagpatuloy ni Eliza ang kanyang mahirap na papel. Sa hapagkainan sa harap ni na Carlos at Clara na nandidiri sa kanya, nagsimula siyang kumain gamit ang kanyang mga kamay. Hinahayaan ang bawat butil ng kanin na kumapit sa kanyang mga daliri at ang ulam na magmantsa sa kanyang damit. Ang bawat mapang-uyam na tawa ni Clara at ang pag-iling ni Carlos ay naging musika sa kanyang mga pandinig. Dahil alam niyang bawat segundo ng kanilang panlalait ay katumbas ng bawat segundo ng kanilang pagkabulag sa katotohanan. Habang ang sikat ng araw sa hapon ay nagsisimulang magbigay ng ginintoang kulay, sa paligid dinala si Eliza ng kanyang mga lihim na hakbang sa isang maliit at huling opisina ng notaryo sa labas ng syudad. Doon naghihintay si Gabriel. Ang presensya ng lalaki ay tila isang kanlungan sa gitna ng malakas na bagyo. Nang magtama ang kanilang mga paningin, naramdaman ni Eliza ang isang kakaibang init na dumadaloy sa kanyang kalamnan, isang pagkilala na hindi siya nag-iisa. "Handa ka na ba, Eliza?" tanong ni Gabriel sa isang malumanay na tinig na tila haplos sa kanyang sugatang kaluluwa. Inilatag ng lalaki ang mga huling dokumento para sa pagbuo ng kumpanyang Aurora. Dahan-dahang inilabas ni Eliza ang isang lumang panulat mula sa kanyang bag. Ito ang panulat na ginamit ng kanyang ama sa pagbuo ng kanilang pamilyang negosyo. Ang bawat kurba ng kanyang pirma sa mga papeles ay tila isang deklarasyon ng digmaan at isang pangako ng muling pagkabuhay. Sa bawat titik na kanyang isinusulat, nararamdaman niya ang pagdaloy ng dangal na matagal nang ipinagkait sa kanya. Matapos mapirmahan ang lahat, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Eliza na tila ba ang isang malaking bato ay naalis sa kanyang dibdib. Napansin ni Gabriel ang isang maliit na gasgas sa hintuturo ni Eliza na nakuha niya marahil habang nagmamadaling itago ang aklat kagabi. Nang walang sabi-sabi, kinuha ni Gabriel ang isang malinis na panyo at marahang hinawakan ng kamay ng babae. Ang bawat haplos ng lalaki ay puno ng pag-iingat na tila ba si Eliza ay isang babasaging kristal na ayaw niyang mabasag. Ang kanilang mga balat ay nagkadikit, nagdadala ng isang kuryente ng emosyon na matagal nang hindi nararamdaman ni Eliza. Sa sandaling iyon, ang paligid ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang tanging naririnig lamang ay ang mahinahong paghinga ng bawat isa. "Magiging maayos din ang lahat, Aurora ko," bulong ni Gabriel habang itinitali ang panyo sa kanyang daliri. Ang tawag na yon sa kanyang bagong pangalan ay nagdulot ng isang matamis na kirot sa kanyang puso, isang uri ng pag-ibig na tahimik, kagalang-galang at mapagpalaya. Subalit ang kapayapaang iyon ay mabilis na naglaho nang tumunog ang telepono ni Gabriel mula sa ibabaw ng mesa. Isang email mula sa isang hindi kilalang sender ang lumitaw sa screen. Ang mensahe ay maikli ngunit sapat na upang magpatayo ng mga balahibo ni Eliza. "Alam ko kung ano ang inyong ginagawa. Hindi ninyo matatago ang sikat ng araw sa likod ng inyong mga palad." Nagkatinginan ang dalawa, ang pangamba
ay muling bumalik sa kanilang mga mata. Mayroong nakakaalam sa kanilang bawat hakbang. Bago pa man sila makapag-isip ng susunod na plano, ang katahimikan ng opisina ay bumasag ng isang tawag mula sa paaralan ni Leo. Ang boses ng guro sa kabilang linya ay puno ng taranta at takot. Mrs. Makaraeg, kailangan ninyong pumunta dito ngayon din si Leo. Bigla na lamang siyang bumagsak habang naglalaro. Hindi na siya humihinga ng maayos. Ang mundo ni Elisa ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang lahat ng kanyang mga plano, ang kanyang mga pinaghirapang dokumento, at ang kanyang pagnanais na maghiganti ay biglang nawalan ng saysay sa harap ng panganib sa buhay ng kanyang anak. Ang tanging naiwan ay ang imahe ng kanyang maliit na bata na naghihirap. Ang kanyang mga binti ay nanghina at sa pagkakataong ito, ang kanyang pagbagsak sa bisig ni Gabriel ay hindi na isang pag-arte. Ito ay ang tunay na pagguho ng isang ina na ang tanging kayamanan ay nanganganib na bawin sa kanya ng tuluyan. Ang amoy ng alkohol at ang nakasisilaw na puting ilaw ng ospital ay tila sumasakal kay Eliza habang nakatitig siya sa kabilang panig ng salamin ng intensive care unit. Doon ang maliit na katawan ni Leo ay napaliligiran ng mga kumikislap na makina at mahahabang tubo na tila mga baging na humihigop sa lakas ng kanyang kaisa-isang anak. Ang bawat pagtaas at pagbaba ng dibdib ng bata ay may kasamang mahinang tunog mula sa monitor, isang ritmo na nagdidikta kung may bukas pa ba silang hihintayin. Ang puso ni Elisa ay tila pinipiga ng isang malupit na kamay habang nararamdaman ang lamig ng kanyang sariling mga palad na nakadiin sa malamig na salamin. Nabalik lamang siya sa realidad nang marinig ang tunog ng mabibigat na hakbang ng mga sapatos na gawa sa mamahaling balat. Dumating si Carlos hindi upang damayan siya, kundi upang magdala ng mas matinding dusa. Kasunod nito si Clara na may hawak na panyo sa mga mata, ngunit walang kahit isang butil ng luha ang makikita. Carlos ang doktor. Kailangan daw operahan si Leo sa lalong madaling panahon. May barado sa kanyang puso at kailangan ng espesyal na gamot na kailangang bayaran agad. Pagsusumamo ni Elisa ang kanyang tinig ay halos pabulong na dahil sa sobrang pagod at takot. Tiningnan ni Carlos ang asawa ng may halong inis at pagkayamot. Ano ba namang klaseng timing ito, Elisa? Kasasabi ko lang sa'yo na kailangan ng kumpanya ang lahat ng cash na meron tayo para sa expansion sa susunod na linggo. Ang laki ng hinihinging deposito ng ospital na ito. Baka naman pwedeng ilipat na lang si Leo sa isang pampublikong ward. Masyadong magastos dito. Malamig na tugon ni Carlos habang chinecheck ang kanyang relo. Ang bawat salita ni Carlos ay tila mga tipak ng yelo na bumabaon sa kaluluwa ni Elisa. Carlos, anak mo siya. Buhay niya ang nakataya rito. Paano mo nagagawang unahin ang negosyo sa ganitong pagkakataon? Sigaw ni Elisa, ngunit mabilis na humarang si Clara. Ate, huwag ka namang mag-eskandalo dito. Stress na rin si Carlos sa trabaho. Isipin mo naman ang pressure sa kanya. Baka naman kasi naging pabaya ka lang, kaya lumalala ang sakit ni Leo. Sabi ng doktor ang environment daw ng bata ay factor din. Mariing wika ni Clara na may kasamang mali siya pilit na ipinapasa ang sisi kay Eliza sa harap ng mga nurse. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, muling ginamit ni Eliza ang kanyang huling lakas upang magpanggap. Lumuhod siya. Sa sahig ng ospital niyakap ang mga binti ni Carlos at nagmakaawa na parang isang taong nawalan na ng huling hibla ng katinuan. Carlos, parang awa mo na. Ibenta mo na ang alahas ko. Kunin mo na ang lahat. Iligtas mo lang ang anak ko. Ang kanyang histerikal na pag-iyak na umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Dahil sa takot na mapahiya sa mga taong nakatingin, marahas siyang tinabig ni Carlos at nagmamadaling umalis kasama si Clara. Iniiwan siyang nakahandusay sa sahig mag-isa at tila talunan. Ngunit nang mawala na ang mga ito sa paningin,
Dahan-dahang tumayo si Elisa. Pinunasan niya ang kanyang mga mata nang may di matatawarang determinasyon. Sa isang madilim na sulok ng waiting area, lumitaw si Gabriel. Ang kanyang presensya ay tila isang anino ng kaligtasan. Lahat ay maayos na, Elisa. Nakausap ko na ang admin at ang head surgeon. Ang lahat ng gastusin ay nabayaran na gamit ang pondo mula sa Aurora. Ang operasyon ay magsisimula sa loob ng 1 oras. Malumanay na ulat ni Gabriel. Ang kanyang kamay ay marahang dumaan sa likod ni Elisa, isang mabilis at kagalang-galang na haplos na naglalayong magbigay ng lakas. Pumasok si Eliza sa loob ng silid ni Leo nang payagan siya ng mga nurse. Naupo siya sa tabi ng higaan at hinawakan ang malamig na kamay ng kanyang anak. Sa bawat haplos niya sa buhok ng bata, isang pangako ang nabubuo sa kanyang isipan. Ang bawat luhang pumatak sa kumot ni Leo ay hindi na luha ng kahinaan, kundi luha ng pagpapaalam sa babaeng dating biktima ng panloloko. Ito na ang huling pagkakataon na may mananakit sa atin, anak. Hinding-hindi na nila tayo mahahawakan muli. Bulong niya habang idinidikit ang kanyang noo sa maliit na palad ni Leo. Ang katahimikan sa loob ng silid ay napupuno ng isang bagong uri ng lakas, isang apoy na nagmumula sa kailaliman ng kanyang pagiging ina. Gayunpaman, ang sandaling iyon ng kapayapaan ay biglang nabasag nang bumukas muli ang pinto ng silid. Inasahan ni Eliza na nurse ang papasok, ngunit ang kanyang buong katawan ay tumigas nang makita si Carlos na muling pumasok. Ang mukha nito ay puno ng suspisya at galit. Hawak nito ang isang resibo na nakuha niya sa accounting office. Sino ang nagbayad ng milyon-milyong deposito para sa operasyon ni Leo, Elisa? Akala ko ba ay wala kang pera? Sabihin mo sa akin kaninong lalaki ka nagnanakaw ng pondo para sa anak ko. Ang boses ni Carlos ay tila isang maugong na pagbabanta sa gitna ng silid na dapat ay para sa paggaling. Nanatiling nakatalikod si Elisa, ngunit ang kanyang mga mata ay unti-unting nagiging kasing talas ng isang patalim habang hinihintay ang susunod na galaw ng lalaking minsang tinawag niyang asawa. Ang banta sa tinig ni Carlos ay tila isang madilim na ulap na bumalot sa silid ni Leo, ngunit bago pa man makasagot si Elisa, ang pagbukas ng pinto at ang pagpasok ng isang nurse ang bumasag sa tensyon. Ang nurse ay mabilis na lumapit upang ihanda ang bata para sa operasyon, at sa gitna ng pagmamadali at paggalaw ng mga kagamitang medikal, ginamit ni Elisa ang pagkakataon upang manatiling tahimik at nakayuko, iniiwasan ang nanunuring titig ng kanyang asawa. Ang kanyang katahimikan ay muling ipinagpalagay ni Carlos bilang tanda ng kanyang kawalan ng katinuan, kaya naman sa huli ay umalis ang lalaki nang may kasamang singhal ng pagkadismaya. Iniisip na marahil ay may kung sinong pilantropo o organisasyon ang nagbayad para sa operasyon. Lumipas ang ilang linggo at unti-unting nakabawi ng lakas si Leo, ngunit ang bahay ni na Elisa ay nanatiling isang pugad ng pagtataksil. Isang gabi ang buong mansyon ay napuno ng ingay at liwanag dahil sa isang marangyang piging na inorganisa ni na Carlos at Clara. Ginamit nila ang pondo mula sa restaurant upang ipagmalaki ang kanilang pekeng tagumpay sa harap ng kanilang mga kaibigang negosyante. Sa gitna ng tawanan at malulutong na halakhak na puno ng kayabangan, si Eliza ay nakakulong sa kanyang madilim na silid, nakaupo sa sahig at nakasandal sa pader. Ngunit sa ilalim ng kanyang maluwag na bestida, nakatago ang isang maliit na laptop na bigay ni Gabriel, kung saan maingat niyang sinusubaybayan ang bawat paglipat ng mga kontrata ng mga supplier patungo sa kanyang bagong kumpanya, ang Aurora. Sa kabila ng ingay sa labas, isang mahinang pag-ikot ng hawakan ng pinto ang nagpalingon kay Eliza. Pumasok si Mang Lito, ang matandang head chef na nagsilbi sa kanyang ama sa loob ng 3 dekada. Ang mukha nito ay puno ng lungkot habang nakatingin sa kanyang kinalalagyan. Ma'am Elisa,
Hindi ko na pumasikmura ang nangyayari sa restaurant. Binabago ni Sir Carlos ang lahat. Pati ang mga sangkap ay tinitipid na nila. Nawawala na ang kaluluwa ng luto ng inyong tatay. Bulong ng matanda ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha sa panghihinayang. Dahan-dahang tumayo si Elisa at lumapit kay Mang Lito. Ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng kahit anong bahid ng pagkalito. Sa unang pagkakataon, ipinakita niya ang kanyang tunay na sarili sa matandang kusinero. Kinuha niya ang isang tasa ng tsaa na siya mismo ang nagtimpla gamit ang lihim na recipe ng kanyang ama at iniabot ito kay Mang Lito. Sa isang higop pa lamang napatigil ang matanda at tinitigan siya ng may gulat. Ang lasang yon ay ang mismong lasa ng katapatan at pagmamahal na itinanim ng kanyang ama sa bawat putahe. Mang Lito, hindi pa patay ang pamana ni tatay. Nagpapahinga lang ito. Mahinahong wika ni Elisa. Ipinaliwanag niya ang kanyang plano at ang pagkakatatag ng Aurora. Ang utang na loob ni Mang Lito sa kanyang pamilya ay muling nag-alab at nang gabing iyon isang lihim na sumpaan ang nabuo. Ang buong pangkat ng kusina ay handang sumunod kay Eliza sa oras na ibigay niya ang hudyat. Samantala sa ibaba ng mansyon sa gitna ng sayawan at pag-iinom, ang katuwaan ni Carlos ay biglang naputol nang mag-vibrate ang kanyang telepono sa loob ng kanyang bulsa. Ang kanyang chief accountant ang tumatawag. Sa pag-aakalang magandang balita ito, tungkol sa kanilang expansion, lumabas siya sa balkonahe upang sagutin ang tawag. Ngunit ang boses sa kabilang linya ay hindi nagdadala ng balita ng tagumpay. Sir Carlos, kailangan ninyong pumunta sa opisina. Bukas na bukas din. Ang aming huling audit ay nagpapakita ng isang malaking anomalya. Ang mga pondo para sa expansion at ang mga reserbang pera ng kumpanya, bigla silang naging zero. Wala po kaming makitang bakas kung saan napunta ang mga transaksyon. Nanigas si Carlos sa kanyang kinatatayuan. Ang baso ng mamahaling alak sa kanyang kamay ay muntik ng malaglag dahil sa panginginig ng kanyang mga daliri. Tumingin siya sa loob ng bahay kung saan si Clara ay masayang sumasayaw habang suot ang mga alahas ni Eliza. Walang kamalay-malay na ang pundasyong kinatatayuan nila ay unti-unti nang naglalaho. Ang lamig ng gabi ay tila naging isang paalala na ang bawat pagkilos ay may katapat na paniningil. Paano nawala ang lahat sa loob ng isang iglap? At may kinalaman ba ang asawa niyang itinuturing niyang baliw sa pagguho ng kanyang kaharian? Ang gabi, bago ang ika-10 anibersaryo ng restaurant, ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan na tila ba ang buong mansyon ay naghihintay sa isang malaking pagsabog. Sa gitna ng malawak na silid-tulugan, naroon si Clara sa harap ng malaking salamin, suot ang isang kumikinang na bestidong puno ng mga bato na tila ba siya na ang reyna ng tahanan. Hinahaplos niya ang kanyang buhok habang may suot na mapang-uyam ng ngiti. Tinitingnan ang kanyang sarili bilang ang bagong CEO Funian na papalit sa pwesto ni Elisa. Wala siyang kamalay-malay na sa bawat sandaling tinititigan niya ang kanyang refleksyon, ang pundasyong kinatatayuan niya ay unti-unti nang ginigiba ng babaeng itinuturing niyang walang laban. Ang katahimikang ito ay biglang naputol nang pumasok si Doña Carmen sa silid. Ang mukha ng matanda ay puno ng puot habang nakatingin kay Eliza na noon ay nakaupo lamang sa isang maliit na silya sa sulok. Hindi ko na matiis na makita ang pagmumukha mo dito sa master bedroom, Eliza. Bukas ang formal na pagpapakilala kay Clara bilang bagong mukha ng kumpanya, kaya wala ka ng karapatang manatili rito. Layas. Ilipat mo ang mga basura mo sa labas ng pasilyo o kahit sa kwarto ng mga katulong. Sigaw ng matanda habang marahas na hinahablot ang mga damit ni Elisa mula sa aparador at itinatapon ang mga ito sa sahig. Ang pagbagsak ng mga tela sa malamig na marmol ay naglikha ng isang malungkot na eksena ng kawalang galang. Ngunit sa pagkakataong ito, walang luhang pumatak mula sa mga mata ni Elisa. Sa halip na umiyak,
o magmakaawa dahan-dahang tumayo si Eliza. Mayroong isang kakaibang liwanag sa kanyang mga mata na hindi pa nakikita ng matanda. Malumanay niyang pinulot ang bawat piraso ng kanyang damit at maingat na itinupi ang mga ito sa loob ng kanyang lumang maleta. Ang bawat pagkilos niya ay puno ng dignidad at kapayapaan na tila ba ang bawat tiklop ng tela ay isang hakbang patungo sa kanyang kalayaan. Isinama rin niya ang mga kagamitan ni Leo. Tinitiyak na walang anumang maiiwan sa bahay na naging saksi sa kanyang pagdurusa. Habang lumalabas siya ng silid bitbit ang kanyang maleta, naramdaman niya ang isang biglaang gaan sa kanyang dibdib. Ang bigat ng 10 taon ng paninilbihan ay tila naglaho na sa isang saglit. Sa loob ng madilim na pasilyo, naramdaman ni Eliza ang pag-vibrate ng kanyang telepono sa loob ng kanyang bulsa. Isang mensahe mula kay Gabriel ang lumitaw sa screen. "Everything is set. The dawn is coming, Aurora. I'll be there to pick you and Leo up tomorrow. Stay strong for the last few hours." Ang mga salitang ito ay tila isang mainit na yakap sa gitna ng malamig na gabi. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Eliza. Isang tunay na ngiti na puno ng pag-asa at pananabik para sa bukas. Sa kabilang dako, nararamdaman niya ang presensya ni Gabriel na tila ba nasa tabi lamang niya nagbibigay ng lakas na kailangan niya upang matapos ang huling yugto ng kanyang plano. Samantala sa loob ng silid-aklatan si Carlos ay balisa habang pilit na inuunawa ang mga ulat ng audit na kanyang natanggap. Ang kanyang mukha ay namumutla at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang iniisip ang nawawalang pondo. Nagpasya siyang buksan ang kanyang lihim na vault upang kunin ang orihinal na aklat ng mga resipe. Ito ang kanyang huling alas, ang huling bagay na maaari niyang ibenta o gamitin upang makuha ang tiwala ng mga bagong mamumuhunan sa gaganaping anibersaryo. Ang mahinang pag-ikot ng dial ng vault at ang tunay na pagbukas ng mabigat na pinto nito ay nagbigay sa kanya ng panandaliang ginhawa. Inabot ni Carlos ang aklat na may pabalat na balat at mabilis itong inilapag sa mesa. Sa ilalim ng madilim na liwanag ng lampara, dahan-dahan niyang binuksan ang unang pahina upang ihanda ang kanyang talumpati tungkol sa lihim na sangkap ng kanilang tagumpay. Subalit habang nililipat niya ang mga pahina ang kanyang puso, ay tila tumigil sa pagtibok. Ang bawat pahina na kanyang tinitingnan ay walang laman. Walang mga resipe, walang mga lihim na paraan ng pagluluto, kundi mga puting papel na tila humahalakhak sa kanyang kapabayaan. Nanginginig ang buong katawan ni Carlos habang patuloy na binubuklat ang aklat hanggang sa huling pahina, umaasang may kahit isang salitang maiiwan. Ngunit ang huling pahina ay naglalaman lamang ng isang maikling pangungusap na nakasulat sa pamilyar na sulat kamay ni Eliza. Ang kaluluwa ng pamana ay hindi kailanman mapapabilang sa isang magnanakaw. Ang katahimikan sa loob ng silid-aklatan ay naging kasing pait ng isang sumpa. Paano niya haharapin ang buong mundo sa anibersaryo bukas nang wala ang tanging bagay na nagpapatatag sa kanyang pangalan? At sino nga ba ang tunay na nawalan ng katinuan sa laro na ito na puno ng pagtataksil at paghihiganti? Ang sikat ng mga kristal na chandelier sa loob ng malaking bulwagan ay tila libo-libong bituin na nagbibigay ng ningning sa ika-10 anibersaryo ng restaurant. Ang amoy ng mga mamahaling bulaklak at ang bango ng alak ay humahalo sa hangin, lumilikha ng isang atmosfera ng tagumpay at karangyaan. Sa gitna ng entablado nakatayo si Carlos, suot ang kanyang pinakamahal na Amerikana at isang nangiting puno ng kayabangan. Sa kanyang tabi, naroon si Clara na lalong nagmukhang nagniningning sa kanyang puting bestidong luwa habang ang mga alahas na pagmamay-ari ni Eliza ay kumikinang sa kanyang leeg at mga braso. Si Doña Carmen naman ay abala sa pakikipag-usap sa mga maimpluwensyang panauhin. Ipinagmamalaki ang kanyang anak bilang henyo sa likod ng lumalagong imperyo. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang bunga ng swerte,
Ito ay bunga ng aking dugo pawis at matalinong pagpapasya sa loob ng maraming taon. Dilaat ni Carlos sa harap ng mikropono, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong sulyapan ng mga tao. Ang bawat salita niya ay tila isang mariing pagtatwa sa lahat ng sakripisyong ginawa ni Elisa at ng kanyang yumaong ama. Sa bawat palakpakan ng mga panauhin, lalong lumalaki ang dibdib ni Carlos sa labis na pagmamalaki. Wala siyang kamalay-malay na ang bawat papuring natatanggap niya ay tila mga huling sandali ng isang bumabagsak na bituin. Habang nagpapatuloy ang selebrasyon, ang mga basong nagtatama sa isa't isa bilang tanda ng pagbati ay nagbibigay ng isang ritmong puno ng kagalakan para sa mga nagtataksil. Gayunpaman, sa isang pagkakataon, ang nanginginig na mga kamay ni Clara ay naging sanhi ng bahagyang pagtalsik ng mapulang alak sa kanyang puting bestida. Ang mantsa ay mabilis na kumalat na tila ba isang sugat na bumubukas sa gitna ng kanyang pagkukunwari. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa inis habang pilit itong pinupunasan ng panyo, ngunit ang bakas ng pula ay nanatili isang tahimik na babala na ang lahat ng marumi ay hindi kailanman mananatiling nakatago sa ilalim ng puting tela. Ang rurok ng gabi ay dumating ng hudyatan ni Carlos ang mga tagapagsilbi upang ilabas ang kanilang pinakasikat na putahe, ang ulam na nagdala sa kanila sa tuktok ng tagumpay. Ngayon tikman ninyo ang kaluluwa ng aming restaurant, ang putaheng tanging sa amin lamang matatagpuan, anunsyo ni Carlos nang may kasamang malawak na kumpas ng kamay. Subalit lumipas ang ilang minuto at walang lumalabas mula sa pinto ng kusina. Ang katahimikan ay nagsimulang mamayani sa bulwagan at ang mga bulungan ng mga panauhin ay tila naging mga bubuyog na nagdadala ng hindi magandang balita. Isang batang tagapagsilbi ang lumabas, ang kanyang muka ay namumutla at ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot. Lumapit siya kay Carlos at bumulong, ngunit sapat na ang lakas nito upang marinig ng mga nasa unahan. Sir Carlos, wala po ang mga chef. Lahat po sila kasama si Mang Lito ay umalis na kaninang umaga pa. Iniwan po nila ang kanilang mga uniforme at ang mga kalan ay malamig pa rin. Wala po kaming mailuluto. Ang boses ng bata ay tila isang malakas na sampal na nagpatahimik sa buong paligid. Ang baso ng alak sa kamay ni Carlos ay dahan-dahang dulas mula sa kanyang mga daliri at nabasag sa sahig. Ang mga piraso ng kristal ay kumalat sa kanyang paanan gaya ng kanyang gumuho na plano. Sa gitna ng kaguluhang ito, ang malalaking pinto ng bulwagan ay dahan-dahang bumukas. Ang liwanag mula sa labas ay nagbigay ng isang mahabang anino patungo sa entablado. Isang babaeng nakasuot ng isang napakagandang bestidong pula ang pumasok. Ang kanyang bawat hakbang sa sahig na gawa sa marmol ay nagbibigay ng isang tunog na puno ng kapangyarihan at katiyakan. Hindi na siya ang babaeng laging nakayuko at tulala. Si Elisa na ito na may mga matang kasing talas ng kidlat at isang tindig na tila ba ang buong mundo ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. Ang bawat panauhin ay napatingin sa kanya na bighani at nagulat sa biglaang pagbabago ng babaeng itinuturing nilang baliw. Nang makarating siya sa harap ng entablado, isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elisa habang nakatingin sa namumutlang mukha ni Carlos at sa nanginginig na si Clara. Sa kanyang likuran, isang grupo ng mga tao na nakasuot ng mga itim na Amerikana. Ang pumasok, ang mga ito ay mga opisyal ng bangko at mga kinatawan ng korte. Ang bawat isa sa kanila ay may hawak na mga dokumentong may selyong pula, ang kulay ng huling hatol. Ang hangin sa loob ng bulwagan ay naging kasing lamig ng yelo habang itinataas ni Elisa ang kanyang mukha, handang bitawan ang mga salitang tatapos sa lahat ng kasinungalingan. Ano ang lihim na bitbit ng mga dokumentong ito? At handa na ba si Carlos na harapin ang katotohanan na ang restaurant na kanyang ipinagmamalaki ay hindi na kailanman magiging sa kanya muli?
Ang opisyal ng korte ay humakbang pasulong ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng bakal habang binabasa ang utos ng pagsamsam sa lahat ng ari-arian. Ang bawat salitang binibitawan nito ay tila mga palaso na tumatama sa dibdib ni Carlos na noon ay nakatayo lamang at hindi makapaniwala sa bilis ng pagguho ng kanyang mundo. Ang mga panauhin ay nagsimulang magbulungan ang kanilang mga titig na dati ay puno ng paghanga, ay napalitan ng mapait na panghuhusga. Sir, ayon sa audit at sa mga dokumentong pirmado ninyo, ang kumpanyang ito ay idinedeklarang bangkarote dahil sa hindi nabayarang buwis at mga utang sa bangko na lumampas na sa kapasidad ninyo. Simula sa oras na ito, ang gusaling ito at lahat ng kagamitan sa loob ay nasa ilalim na ng pangangalaga ng korte. Wika ng opisyal habang inilalatag ang mga papeles na may opisyal na selyo. Hindi maaari. Pirmado ko ang mga papeles para sa expansion. Sinabi sa akin ng abogado na ito ay para sa paglago ng kumpanya. Sigaw ni Carlos ang kanyang tinig ay nanginginig sa galit at takot habang pilit na inaabot ang mga dokumento. Ngunit isang mahinahon at seryosong boses ang sumagot sa kanya mula sa gitna ng bulwagan. Pinirmahan mo ang mga iyon dahil sa labis mong kasakiman, Carlos. Akala mo ay nagnanakaw ka mula sa akin, ngunit ang totoo ay unti-unti mo palang ibinabaon ang sarili mo sa hukay na ikaw din ang humukay. Wika ni Elisa. Ang kanyang bawat salita ay may dalang bigat ng katotohanan na hindi matatawaran. Humakbang siya palapit sa entablado. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay tila isang hatol na nagpapaliit sa mundo ni Carlos. Si Clara na noon ay nanginginig na sa takot ay pilit na lumapit kay Elisa. Ate, anong ginawa mo? Baliw ka na talaga. Sisirain mo ba ang pamilyang binuo natin? Isipin mo si Leo, ang hysterical na sigaw ng babae habang ang mga luha nito ay nagsimulang magmantsa sa kanyang makapal na makeup. Tumingin si Eliza ng diretso sa mga mata ni Clara, isang tingin na walang halong galit, kundi puro pagkapuot at habag. Huwag mong gamitin ang pangalan ng anak ko sa marumi mong bibig, Clara. Alam ko ang lahat. Alam ko ang tungkol sa tsaa, tungkol sa mga pampatulog, at tungkol sa plano ninyong ipakulong ako sa mental hospital. Ito ang mga medical reports at ang pagsusuri sa mga gamot na ibinibigay mo sa akin. Wika ni Elisa habang itinatapon sa paanan ni Clara ang mga selyadong sobre. Ang bawat sobre na bumabagsak sa sahig ay tila mga pako na tumatapos sa kasinungalingan ng kanyang pinsan. Hindi na nakapagpigil si Doña Carmen. Sa gitna ng kanyang kahihiyan, sumugod ang matanda patungo kay Elisa at itinaas ang kanyang kamay upang sampalin ang kanyang manugang. Subalit bago pa man dumapo ang palad nito, mabilis na nahawakan ni Eliza ang pulso ng matanda nang may matinding lakas. Tapos na ang panahon na ikaw ang nagdidikta sa buhay ko, Mama. Hindi na ako ang babaeng maaari mong sipa-sipain at tratuhin na parang basahan. Alam ko rin ang tungkol sa mga utang mo sa sugal na pilit mong itinatago kay Carlos. Lahat ng iyon ay nakasulat din sa mga dokumentong ito. Bulong ni Elisa sa isang tinig na kasing lamig ng gabi. Marahas niyang binitawan ang kamay ng matanda na naging sanhi ng pagkawala ng balanse nito at pagbagsak sa sahig, isang imahe ng isang reynang nawalan ng korona sa gitna ng sariling kaharian. Inilabas ni Elisa ang isang pamilyar na asul na folder mula sa kanyang bag at inihagis ito sa harap ni Carlos. Iyan ang mga papeles ng diborsyo at ang restraining order. Mula sa araw na ito, wala ka ng karapatang lumapit sa akin o kay Leo. Ang lahat ng pag-aaring akala mo ay nakuha mo ay mga shell corporations lamang na puno ng utang. Ang tunay na yaman, ang tunay na recipe, at ang katapatan ng mga tao ay nasa Aurora na ang kumpanyang itinayo ko habang akala ninyo ay nawawala na ako sa aking sarili. Deklara ni Eliza ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan
na tila ba isang bagyo na humuhugos sa lahat ng dumi sa paligid. Ang buong bulwagan ay napuno ng katahimikan habang pinapanood ng lahat ang pagguho ng 2 taong nag-akalang sila ang pinakamakapangyarihan. Si Carlos ay napaluhod sa gitna ng entablado. Ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa kanyang buhok habang tinititigan ang mga piraso ng kristal na nagkalat sa kanyang paanan. Si Clara naman ay pilit na itinatago ang kanyang mukha mula sa mga kamera ng mga mamamahayag na noon ay abala sa pagkuha ng bawat detalye ng kanilang pagbagsak. Ang tagumpay ni Eliza ay hindi lamang sa pagbawi ng kayamanan, kundi sa pagbawi ng kanyang kaluluwa mula sa mga taong nagnanais sumira rito. Tinalikuran ni Eliza ang entablado at nagsimulang maglakad patungo sa labasan. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang sayaw ng kalayaan. Sa pintuan naghihintay si Gabriel, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at isang uri ng pagmamahal na tahimik at matapat. Hindi ito kailangan ng maraming salita. Ang pagtango ni Gabriel at ang kanyang maliit na ngiti ay sapat na upang malaman ni Eliza na ang mahabang gabi ay natapos na. Habang papalayo sila sa bulwagan, isang huling sulyap ang ibinigay ni Eliza sa gusaling naging saksi sa kanyang paghihirap. Sa likod ng kanyang mga mata, isang tanong ang nanatiling nakabitin sa gitna ng lahat ng tagumpay na ito. Sapat na ba ang paghihiganti upang punan ang butas sa kanyang puso? O ang tunay na lunas ay matatagpuan lamang sa pagsisimulang muli kasama ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanya? Ang bawat hakbang ni Eliza palayo sa entablado ay tila ang pagputol ng huling kadenang bakal na naggagapos sa kanyang kaluluwa sa loob ng 10 taon. Sa likod niya ang kaguluhan ay tila isang malupit na anyo ng hustisya na unti-unting lumalamon sa mga taong sumira sa kanyang tiwala. Sa gitna ng desperasyon at matinding kahihiyahiyan, sinubukan ni Carlos na sumugod muli patungo sa kanya. Ang kanyang muka ay namumula sa galit at ang kanyang mga mata ay tila nagbabaga sa kawalan ng pag-asa. Subalit bago pa man niya madampian ang dulo ng bestida ni Eliza, mabilis siyang hinarang ng 2 pulis. Ang malamig na bakal ng posas ay nakakabit na sa kanyang mga pulso, isang tunog ng katapusan na hindi nangangailangan ng anumang salita. Hindi ito ang huli, Eliza. Babawin ko ang lahat. Akin ang restaurant na ito. Akin ang lahat. Ang paos na sigaw ni Carlos habang kinakaladkad siya palabas ng bulwagan. Ngunit ang kanyang mga banta ay tila mga tuyong dahon na tinatangay ng hangin, walang saysay at walang bigat. Sa kabilang banda, si Clara ay tuluyan ng bumagsak sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang puting bestida ay dumi-dumi na ng alak at alikabok habang pilit niyang itinatago ang kanyang mukha sa likod ng kanyang mga palad. Ang bawat pagkislap ng mga kamera mula sa mga mamamahayag ay tila mga kidlat na naglalantad sa bawat dumi ng kanyang pagkatao. Ang kanyang pangarap na maging reyna ay naglaho na parang bula sa gitna ng katotohanan. Si Doña Carmen ay nanatiling nakaupo sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo, walang kibo, habang pinapanood ang kanyang kaisa-isang anak na dinadala ng mga awtoridad. Ang mga dating kaibigan at kasamahan niya sa Alta de Sociedad ay isa-isang nagsisialisan, iniiwasan ang kanyang tingin na tila ba siya ay may nakakahawang sakit. Ang katahimikang namayani sa kanyang paligid ay ang pinakamatinding parusa para sa isang babaeng nabuhay sa ingay ng papuri at kapangyarihan. Wala nang natira sa kanya kundi ang mga utang na hindi na mababayaran at ang anino ng kanyang sariling kasakiman. Naglakad si Eliza palabas ng malaking pinto ng bulwagan. Paglabas niya, ang malamig na hangin ng madaling araw ay sumalubong sa kanya, tila ba hinuhugasan ang bawat bakas ng paghihirap na kanyang dinala sa loob ng mahabang panahon. Huminga siya ng malalim, isang malalim na buntong hininga na puno ng kalayaan. Ang bawat butil ng hangin na pumapasok sa kanyang baga ay nagbibigay ng isang bagong uri ng buhay. Hindi na siya ang biktima,
Hindi na siya ang babaeng itinuturing na pabigat. Siya na si Aurora, ang bukang liwayway na sumisikat matapos ang pinakamahabang gabi. Sa paanan ng hagdanan naroon ang isang itim na sasakyan na naghihintay. Sa tabi nito ay nakatayo si Gabriel, ang kanyang tindig ay matatag at puno ng paggalang. Nang makita siya nito, isang maliit at tapat na ngiti ang sumilay sa mga labi ng lalaki. Binuksan ni Gabriel ang pinto ng sasakyan para sa kanya. Sa wakas tapos na ang lahat, Elisa. Malumanay na wika ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila isang gamot na nagpapahinhin sa bawat kirot sa puso ng babae. Pumasok si Elisa sa loob ng sasakyan at doon ay nakita niya si Leo na mahimbing na natutulog sa likurang upuan. Yakap-yakap ang kanyang paboritong laruan. Ang mukha ng bata ay mapayapa, malayo sa anumang takot o sakit. Hinaplos ni Elisa ang buhok ng kanyang anak at sa sandaling iyon ang huling patak ng luha ay gumulong sa kanyang pisngi, isang luha ng pasasalamat at dalisay na kaligayahan. Ang lahat ng kanyang tiniis, ang bawat sampal, ang bawat panlalait at ang bawat gabing puno ng pagpapanggap ay nagkaroon ng saysay dahil sa kaligtasan ng batang ito. Umupo si Gabriel sa upuan ng driver at dahan-dahang pinaandar ang sasakyan palayo sa lugar na naging impyerno para sa kanya. Ang mga ilaw ng mansyon ay unti-unting lumiliit sa rearview mirror hanggang sa tuluyan na itong lamunin ng dilim. Tumingin si Gabriel kay Elisa nang may malalim na kahulugan sa kanyang mga mata. "Saan tayo ngayon, Aurora ko?" Ang tanong ng lalaki sa isang tinig na puno ng pangako para sa kinabukasan. Tumingin si Elisa sa labas ng bintana kung saan ang unang sinag ng araw ay nagsisimulang gumuhit sa abot-tanaw. Isang bagong buhay ang naghihintay sa kanila, isang buhay na wala ng takot at puno ng pag-asa. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, nananatili ang isang maliit na katanungan na tila isang bulong sa hangin. Pagkatapos ng lahat ng galit at paghihiganti, sapat na ba ang katahimikan upang muling buksan ang kanyang puso sa isang pag-ibig na matagal na niyang kinalimutan, o mananatili siyang isang bukang liwayway na laging nag-iisa sa gitna ng langit? 6 na buwan ang mabilis na lumipas mula nang gumuho ang mga pader ng kasinungalingan at pagtataksil sa buhay ni Elisa. Ang sikat ng araw sa umagang ito ay tila may dalang kakaibang ginto habang naglalaro sa mga dahon ng mga halaman sa harap ng bagong bukas na restaurant na Aurora. Ang bango ng sariwang tsaa na may halong pamilyar na mga pampalasa ay muling humahalimuyak sa hangin, isang amoy na nagmumula sa mga resipeng minana ni Elisa sa kanyang ama na ngayon ay muling nabigyang buhay. Sa tapat ng kalsada, ang dating restaurant na naging saksi sa kanyang pagdurusa ay nananatiling sarado. Ang mga bintana nito ay puno na ng alikabok at ang karatula ay iunti-unti ng kinakain ng kalawang isang alaala ng kahapong hindi na muling babalik. Sa loob ng Aurora, ang bawat sulok ay puno ng buhay. Naririnig ang mahinang tunog ng mga kubyertos na dahan-dahang tumatama sa mga porselanang pinggan na tila ba isang masayang kompas ng bagong simula. Si Mang Lito at ang kanyang buong pangkat sa kusina ay abala sa paghahanda, ang kanilang mga mukha ay puno ng katuwaan dahil sa wakas ay muli nilang nailuluto ang mga putaheng may kaluluwa. Sa isang sulok si Leo ay masiglang naglalaro, ang kanyang pisngi ay mapula na at ang kanyang bawat paghinga ay malalim at malaya-malayo sa takot at sakit na dati ay nagagapos sa kanya. Isang maikling balita sa telebisyon ang dumaan sa screen sa itaas ng counter. Ipinapakita roon ang huling hatol ng korte. Si Carlos ay nakatakdang manatili sa loob ng kulungan ng mahabang panahon dahil sa kasong panloloko at paglustay ng pondo. Ang balita rin tungkol kay Clara ay kumalat sa mga social media na ngayon ay nagtatrabaho bilang isang hamak na tagahugas ng pinggan sa isang malayo at tago na karinderya malayo sa karangyaan na dati ay pilit niyang ninanakaw.
Si Doña Carmen naman ay naiwang mag-isa sa isang maliit na paupahang kwarto, wala ng mga alahas, at wala ng mga kaibigang nais siyang lingunin. Dahan-dahang lumapit si Eliza sa telebisyon at pinatay ito. Isang banayad ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa kanyang puso, wala na ang nagbabagang galit o ang pagnanais na makita silang magdusa ng higit pa. Ang kanyang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan niya ang kanilang ginawa, kundi ang pagpili niyang huwag nang hayaang magkaroon ang mga ito ng puwang sa kanyang isipan. Ang tunay na kapayapaan ay nahanap niya sa sandaling itinigil na niya ang pagtingin sa likuran at sinimulan ng pahalagahan ang biyayang nasa kanyang harapan. Habang nakatayo siya sa gitna ng kanyang bagong kaharian, naramdaman ni Elisa ang isang pamilyar at mainit na presensya sa kanyang likuran. Si Gabriel. Ang lalaki ay lumapit ng walang ingay at tumayo sa tabi niya. Hindi ito nagsalita. Sa halip ay marahan itong kinuha ang kamay ni Eliza at dahan-dahang pinagsiklop ang kanilang mga daliri. Ang init ng palad ni Gabriel ay nagdala ng isang kuryente ng kapanatagan na matagal nang hinahanap ng kaluluwa ni Eliza. Ipinatong ni Gabriel ang kanyang kabilang kamay sa balikat ni Eliza at marahang inihilig ang kanyang ulo patungo sa babae. Sa gitna ng tahimik na sandaling iyon, ang kanilang mga puso ay tila nag-uusap ng walang kailangan na anumang salita, isang pag-ibig na binuo mula sa respeto, pagtitiwala at paghihintay. Ang kwento ni Eliza ay isang paalala na ang bawat gabi, gaano man ito kadilim at kahaba, ay laging may kasunod na bukang liwayway. Ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung gaano siya kabilis lumaban, kundi sa kung gaano siya katibay magtiis habang naghihintay ng tamang pagkakataon upang muling bumangon. Ang paghihiganti ay maaaring magbigay ng panandaliang satisfaksyon, ngunit ang masayang buhay at ang paghahanap ng bagong pag-ibig ang pinakamatinding ganti sa mga taong nag-akalang kaya nilang sirain ang iyong dangal. Dahan-dahang ipinikit ni Eliza ang kanyang mga mata habang ninanamnam ang kapayapaan ng kasalukuyan. Sa ilalim ng malambot na liwanag ng aurora, alam niyang ang bawat sugat ay naghilom na at ang bawat luhang pumatak ay naging pataba sa lupang kanyang muling tinataniman ng pag-asa. Wala nang takot, wala nang pagpapanggap. Ang kaisa-isang resepeng tunay na mahalaga ay ang pagsasama-sama ng katapatan, tibay ng loob at ang tapang na muling magmahal matapos ang isang matinding pagkabasak. Ang sining ng pagbangon ay nagsisimula sa sandaling tanggapin mo na ikaw ang may hawak ng panulat sa susunod na kabanata ng iyong sariling buhay.